naman po ay makakarating dito, hindi ka excited. Ang sabi nga po lagi sa Joshua chapter 1, verse 8, is be sure of the book of law. Is always read in your worship, study it day and night, and make sure that you be obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino po rito lagi nag-devotion? Sino pa lang yung nagsisimula? Alam niyo po, bilang Kristiyano, napaka-importante po ng word ni Lord. Katulad nga po ng devotion natin kagabi, pag wala kang word ni Lord, ikaw ay ligaw. Hindi mo matatawag na Kristiyano ang iyong sarili kapag hindi ka nagsabasa ng Bible. Marami ka nagsasabi, Christian ako. But the real meaning of being a Christian is the Word of God. Because the Word becomes flesh. And the flesh is Jesus Christ. Being Christian is a follower of Christ. If saying that I am a Christian, so you will be a follower of Christ. And then I tell you again, the Word become flesh. If you don't have the Word, you are not a Christian. That's the reality. Tanggapin na po natin ang katotohanan. Huwag mo tawagin Christian na may sarili pag wala kang salita ng Diyos. Because the Word become flesh. Amen? Ready ko lang po kayo ron. Pero hindi po yung topic natin. Ayun po. Yan, hinahanap ko yung live dito. Hindi ko makita. Wala pala, no? Hinahanap ko dito. Kasi meron nag-aabang po eh. Sabi ng mga ano ko, mag-live daw ako. Kaso sabi ko, Kristiyano na po ako, hindi na ako nagla-live. Ay, mag-live pala. so anyway, sabi po rito is, magandang pag-aaralan natin because in Genesis chapter 2, when God created the man, kumuha siya ng dust. Kaya magtatanong ka bakit minsan amoy lupa yung katabi natin, ha? Tayo amoy lupa kasi galing tayo sa labog. Okay? The Word, the God, pick up the dust and breathe. Okay, and give the breath of life. And that breath is what we call neshama. Pag sinabi natin neshama, syempre, hindi siya naiwan. Neshama nga eh. Syempre, pag hindi ka neshama, naiwan ka. Ano po ba yun? So, ibig sabihin, pag wala kang Lord, niiwan ka. Pero pag meron kang banal ng Espiritu, neshama ka. Simple lang yun. In Hebrew word of the Spirit is neshama. Kaya kapag wala kang Espiritu ng Diyos, naiiwan ka. Hindi ka pwedeng neshama. At ang katakdaan po, at ang senyalis po, at ang tatak ng pagkapunta at pagdala po natin sa langit is the Holy Spirit. Pag wala kang banal na Espiritu, I tell you, kahit meron kang Jesus, pero mamaya papaliwan na po mabuti. Mamaya, iba na nyo ako, ipastokan na naman. I tell you, pag wala kang banal na Espiritu, wala kang tanda ng pagkaligtas sa iyo ng Panginoong Yesus. Because in Genesis pa lang, nasa kabiron, when God created the man through dust, give the breath. That is the Spirit of God. That is the neshama. Kaya maraming Kristiyanong naiiwan kasi walang Espiritu ng Diyos. Kung gusto mo masama sa rapture day, dapat meron kang Espiritu ng Diyos. Kaya ikaw ay maneneshama. Hindi ka maneneshama. Sabi mo sa katabi mo, neshama ka. So, iyon po ay Hebrew in the Old Testament. But in the New Testament, the Spirit is called pneuma. Pag hindi ka bago, pneuma ka naman. Okay? Marami pong Kristiyano na gusto magbago pero wala naman siyang pneuma. Kailangan mo meron kang pneuma. Kailangan meron kang Espiritu. Kung meron sa Old Testament, kaya sila nasyama sa langit kasi meron sila nasyama, dito naman sa panahon natin, kaya tayo may bago kasi meron tayong pneuma.
lang. Pero ang ganda. Ang galing ng Lord, no? Grabe na. Gusto ko mapunta sa langit, kaya kailangan ko ng pasyon. Gusto ko mabago, kaya kailangan ko ng linuma. So napaka-simpleng bagay, pero ang pinakamatindi ron, baka magulong kayo kasi puro po ako Hebrew at Greek po dito, ha? Hindi po ako Bisaya. Kasi pag ginagamitan niyo ako ng Bisaya, lugi ako, gagamitan mo kayo ng Hebrew at Greek para kayo naman lugi. Gaganti ako ngayon. Hindi, masama po naman. Kasi binibisaya nila ako lagi, tapos bigla, minsan papapray ako, Lord, bigyan mo ako ng, gift of interpretation. Katulad nila Peter, no? Kung naintindihan nila yung tongues ng wala, di ko sila maintindihan talaga kahit anong gawin ko Kahit siguro, kahit ibaliktad ko nyo, sabi, babaliktad yung ulo mo, may nakikita. Hindi ko magawa Talaga maintindihan. But this verse, okay, ang sabi rito in Acts chapter 2, verse 1 to 4, kung meron po yung Bible, let's open our Bible in the Acts chapter 2, verse 1 to 4. Ayan. Ay, thank you po pala sa sponsor nito. Binigyan ako ng Bible from TGP. Kaya sabi rito, meron mga sulat dito. Yan, basahin natin sa NIV version. When the day of Pentecost came. Pag sabi mong Pentecost, it is the 50th year. Kaya nga Pente. Okay? Pentecost came, they were all together in what? In one. That is the celebration. Napakaganda po at napaka-importante po on the day of Pentecost. Kasi dyan po sinasabi nilang gumagawa ng miracle ang Panginoon. Dyan po sinasabi nilang may kumakaw-kaw doon sa Bethsaida. Kaya hindi nakakapunta yung isa kasi hindi nakarating. Okay, kasi may kumakaw, hindi siya nakapunta. Kasi Jesus na nagpagaling. Napaka-importante po ng panahon ng Pentecost. Sabi po rin, verse 2, suddenly a sound like the blowing of the violent wind came from heaven. Kanino galing? Sa heaven. Kaya pag meron kayong violent wind na galing sa side nyo, huwag nyo pakinggan yun. Kapag merong bumubulong sa inyo, gumugulo sa buhay nyo, sa paligid nyo, hindi galing kay Lord yun. Kasi ang galing kay Lord, saan? Came from heaven. And filled the whole house where they were sitting. Yan, tulad nyo ngayon. So kayo lang. Ako hindi kasali. Kasi sitting lang. So kayo lang yun. Okay, dugi naman ako. Pwede tulong na ako po. Nakasali ako Nakasali Sabi ron, the whole house where they sitting. Verse 3, they saw what seemed to be tongues of fire. Yan, marami nagtatanong sa akin, Fast, ano ba yung tongues of fire? Yan ba yung kada dila namin? Kung baka po yung dila namin, parang may power? Tama, paliwanag ko po lahat yan. That separated and came to the rest of each of them. Oy! Take note of the word. Separated. Hindi siya liberated. Okay? Separated. Next verse, lahat yan. All of them were filled with the Holy Spirit. Merong nangyari sa verses 1 to 3 bago nangyari yung verse 4. And began to speak in the tongues as the Spirit enabled them. Alam ko po, may mga culture ang mga bawat tao at may mga paniniwala ang bawat Kristiyano. But I tell you, di baling ang masaktan ko ang paniniwala nyo, huwag ko lang masaktan ang pinapasabi ng Diyos sa buhay ko. Ulitin ko po. Paniniwala nyo lang ang babasahin ko. Yung culture lang ang mawasakin ng Lord, pero hindi yung buhay nyo. Kasi ang pagkawasak ng kultura ay pagkabuo ng bago umaga. Ano ba yun? Yung kanya? Yung pula? Yung bagong umaga yun? Bagong umaga. Yan! Okay? Yan! Kung babasahin niyo kung mabuti, napakaganda niyan. All of them were filled. Because all of them were sitting. And all of them are inside.
So, hindi kasama yung nasa labas. Kaya, kung may love mind o wala, hindi nga kasali. Kasi wala rin sa'yo. Anyway, so pinapasama lahat ng nasa loob. Lahat po napakinig. Kung kayo nasa kwarto nyo, kung kayo ay nandiyan sa bahay nyo, kasama po kayo. Digital na rin ang banal na Espiritu. Kaya ang Holy Spirit na yung pinapunta eh. Okay? Isipin nyo kung panahon ni Jesus, no? Panahon ni Jesus. Alam mo naman, hindi natin pwedeng putulin ang kapangyarihan ng Panginoon Jesus. Pero I tell you, kailangan ni Lord ng estimated 60 billion years para kausapin niya ang tao kada 2 seconds. Nakausapin ka ni Jesus. Nakausapin ka ni Jesus. Nakausapin ka ni Jesus. Nakausapin ka ni Jesus. Pagod yun. Ako, nakausap ko lang minsan na pastor, napapagod ako. Pag si pastor kausap ko, grabe pagkausap ko yan. Naku, ayaw nagbabahay cellphone. Yung parang pagkausap ko si pastor, Larry, parang kulang na lang, nakaligo na ako, nakakain na ako, nakabihis na ako. Kung nagkikilay ako, baka natapos ko din. Eh kung paano ko si Jesus katulad ni Pastor Larry, hindi na nakausap tayo na kagad ni Jesus. Hindi ganun ba? Wala na. Kawawa na tayo. Sa akin pala, may Pastor Larry, gusto na oras niya. Ganun po yun, okay? Ganun po yun, pero di mo po pinuputol ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus, pero matalino kasi ang Diyos. Matalino kasi siya. Okay? Don't do it in a hard way. Do it in a what? In an easy way with wisdom. Yun ang makagaling ang Panginoong Jesus. Tingnan nyo naman, di ba? Sabi ron is, those 3 things na dapat natin unawain, natin dindihin, all of them were filled by the Holy Spirit. Hindi lang sila na-filled. Hindi lang sila napuno. But I tell you, every time na tinanggap mo si Kristo, kasama na ang banal na Espiritu, mamaya sasabihin ko, paano po nangyari yun? Alam namin si Jesus lang nireceive namin, hindi lang po si Jesus. Okay? There's 3 things na lagi natin tatandaan. Number 1, in Acts chapter 1, verses 4 to 5. Yan. Ay, hindi pala. Meron pala ron. Yan. Okay, pala. Ganyan po, paliwanag ko lang mabuti. This is Jesus. He is the Father, and this is the Spirit. Father is not the Son. Father is not the Spirit. Spirit is not the Son, and Son is not the Father. Okay, this is the triune God. Pag sinabi ko sa akin, Pastor, nasa Bible ba yan? Baka matagalan tayo pag pinaliwanag ko lahat sa inyo. Pag gusto ko lang po maintindihan, when you receive the Son, you receive the Spirit through the Father. Okay? Mamaya, papalawain ko ng konti yan. Yun lang, binigyan ko na ng idea kayo na ganyan. Okay? Yan na po. Number 1, sabi nito in Acts chapter 1, saan na yun? Bakit yung mind ko? Mind-blowing ko. Ayan, mamaya yan. Mamaya po natin bibigay yan. Okay, in Acts chapter 1, yan. Ay, oo nga no. Importante ito. Balik mo. Sorry. Yan. The Holy Spirit has a mind in 1 Corinthians chapter 2 verse 11, the thoughts, or who among men knows the thoughts of the man except the man's spirit. Okay? Next is, he has what? The will. The will, hindi siya pinigay ng jacket. Will yan. All these are the work of the one in the same Spirit, and He gives them the each as just as He determined. Kung yung kagustuhan ng banal na Espiritu. Next. Sunod. And do not grieve the Holy Spirit of God. May damdamin din siya, nasasaktan. Ikaw nga, nagtatampo siya pa kaya. Next is, intercede. In the same way, the Spirit helped us in our weakness. We do not know, we ought to pray, but the Spirit Himself intercede for us. Noong panahon ng disciples, Jesus Christ ang nag-intercede. But this day, the Holy Spirit is the one that intercede. Next, last, testifies. When the counselor comes. Kung wala, hindi mo na alam, kanino ka magtatanong ng mga bagay na akala mo hindi mo alam. Ask the Holy Spirit. Yan na, balik tayo ulit. Our topic for today is the Holy Spirit invasion. Pag sinabi mong invasion, sabi mo invasion. Ito yung pagpasok, i-invade
wala kang magagawa kasi nga invasion eh. Pero lang kapag ikaw ay lumabas, hindi ka kasali sa invasion. Okay, number 1, paano tayo ma-i-invade at nung na-invade na tayo ng Holy Spirit, ano na, yun nangyari. Number 1 is, saan yun? Acts chapter 1, verse 4 to 5. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift of my Father promised. Ulitin niyo mga ulit. Promise. Promise. Sabi mo sa tabi mo, promise. Yan. Sabi mo sa tabi mo, di ako matutulog, promise. Yan. Number 1 is the word promise. Yan. Promise. Alam niyo po, ang ganda ng word na promise. Pag sinabi mo promise, ito yung gagawin niya. Tandaan niyo po, nung ang tao ay nangako, lahat ay napako. Pero nung sa Kristo ay nangako, siya ay napako. Nung ang Panginoon, ang Ama ang nangako, tutuparin niya. Bakit napaka-importante ang promise na yun? Kasi yun yung pangahawakan natin. Yung pag nangako ka, pangahawakan mo yun eh. Alam niyo po, maraming tao na umaasa sa pangako ng isang tao, kaya ngayon, nasisira. Tandaan niyo po, hindi perfecto ang tao, pero ang nangako, ang Panginoon. Kaya nga ganyan yung itsura mo. Kasi nga, nung nangako ang Panginoon na you will be my alive like me. Magiging mukha kita, kaya ganyan yung itsura mo. Isipin mo, kung hindi pinangako ng Diyos na gagawa siya ng perfectong ikaw, baka baliktad yung ilong mo. Eh di pa kumulan, lunod ka lang, di ka pa lumalangon. Eh paano nga lang pag isa yung mata mo? Pagka napuin yun, eh di wala na isang mata mo, di ka na makakita. Tignan niyo po, eh paano pag dalawa yung bibig na kinait sa'yo ng Lord? Eh di nag-uusap pa yung dalawa. Hindi kinakausap yung sarili mo kasi dalawa bibig eh. Di ba? Eh kung paano kung isa na lang yung butas ng ilong mo, eh nabara, hindi ka nakahinga. Eh paano kung isa lang yung tenga mo, tapos nagsasalita siya sa kanan mo, nasa kaliwa pa rin tenga mo, hindi ko narinig. Eh paano kung dalawa ulo mo, hindi nag-aaway kayo. Ganon ka-perfecto ang Panginoon. Tignan nyo lang tsura niya, pag nakita mo sa lamin mo, wow, grabe. Baka hindi naman katamusan, wala akong problema yun. Importante may butas. Matamos na ilong mo, wala namang butas, hindi ka nakahinga. Diba? Ang ganda nga ng mata mo, puro ka namang mukha, wala rin. So ganoon ka, perfecto ang Panginoon pag nangako sa'yo. Sabi mo sa Panginoon, sabi mo tsura, tingnan mo tsura ng katabi mo. Kamukha ni Cristo yan. Kamukha, di ba? Para si Pastor Adonis, parang, talaga ba? Parang di naniniwala eh, no? So, ganon. Ulitin ko po ganon ka-perfecto mangako ang Ama. Paano pa kaya sa'yo? Alam po lahat din, alam naman po natin lahat, kabisado natin ang John 3:16. Ano yan? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, then whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God so loved the world, for the Father so loved the world, kung hindi niya tinupad yung pangako na ibibigay niya si Kristo, wala ka dito. Eh paano pa kaya yung pagdating ng Acts? Nangako siya. Hindi ba dadating? Dadating. Natupad na niya yun eh. Simula pa lang Old Testament, napatunayan mo na pangangako ang Ama, natupad niya. Hindi naman niya katulad ng Ama na meron tayo. Di ba? Sabi niya, sabi ng Ama mo, hindi lang kita ng robot. Pero ang binili, Chocobot. Sino nakakot yung Chocobot? Nakakita na si Pastor Chris yung robot.
Yung iba, hindi naabutan nyo kasi kami lang ilang panahon ng Enrile. Panahon ng Enrile, chocolate eh. Chocolate yun ha, chocolate. Okay? So, ganon katindi ang Ama. In the Galatians chapter 3, verse 3 to 4, 33 to 40, dito gagabi, di ba? Masahin nyo na lang. Wala kayo. Sabi dito, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. O ibang pole to ha. Baka nakita niyo yung pole na patay ilaw, ibang pole to. Okay, baka inisip niyo iba dyan. Pasahin na rin ako dyan, yung sumasayaw sa pole. Iba to ha. Hang the pole. Iba to, sabihin nyo. Ibang pole to. Verse 14. He redeemed us in order that the blessing given to what? Abraham. To what? Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Yung Ama nangako. Yung banal na Espiritu, meron ding pangako. Yung ano? Blessing. Nung na-receive mo ang banal na Espiritu, na-receive mo na din yung pagpapala na binigay kay Abraham. Sinong may kilala kay Abraham? Yung bata tayo, kinakanta natin yan, Father Abraham has many sons like Father Abraham. What it so you forget and pray the Lord, right or left, lahat ng lahat ng gusto mong So, ibig sabihin, itong blessing ni Abraham ay para lang saan? Sa Israelites. Para lang kay Abraham. Pero through the Spirit, nadamay tayo. Sabi mo sa tabi mo, nadamay. Damay ito. Nung nangako ang banal na Espiritu, damay ka. Kaya ko po sabihin na, nung natanggap ko sa Kristo, tsaka naman ako naghirap. Hindi ka naghirap. Kinuha lang ni Lord yung mga pagpapala na galing sa demonyo kasi gusto niya palitan ng pagpapala galing sa Kanya. Amen. Yun lang yun. Gusto lang niyang alisin yung mga bagay na nakakasira sa'yo para yung nakakaayos sa'yo, yun lang bibigay niya sa'yo. Kaya huwag kang magtampo kapag meron kang crush o meron kang girlfriend, inalis sa'yo ng Lord, hindi asawa ha. Baka magpasalamat ka. Salamat, inalis mo yung asawa ko. Hindi po pwede yun ha. Sabi niyo, pinagpapadalangin sa Kristo. Pero pag-pray, hindi. Pag-pray mo yung asawa niyo ha. Medyo di ba tapos yung may boyfriend, ako lang kasi yata single. Ay, di may single ka pala. Okay. Di ba nagtatampo ka, umiiyak ka, bakit mo siya inalis, Lord? Di ba bakit mo siya inalis sa buhay ko? Eh, di mo alam, may dadating pa lang, mas better. Lord, bakit hindi ako natanggap dito? Kasi yung na-receive mo ang Holy Spirit, gusto niya yung blessing niya ang magbibigay sa'yo. Gusto niya yung trabaho para sa Kanya. Eh, binigyan ka ng trabaho. Magtatanong ka ngayon, Lord, akala ko ba para sa'yo ito? Bakit hindi ako makasimba? Yun na, may problema. Ikaw na. Hindi na si Lord. At huwag niyo tawag yan. Ano ba kayo magtataka kapag yan ay tinanggal naman ni Lord sa'yo? Kasi binigay na nga sa'yo ni Lord, trabaho pa ba ni Lord na itulak ka para magsimba? Binigay na nga niya yung pangangailangan sa'yo. Trabaho pa ba ni Lord na itulak ka para mag-devotion? Hindi. Kaya siya sabi sa akin, Pas, busy ako, hindi ako nakapagpasa ng Bible. Hindi na, nakapag-scroll ka nga sa Facebook ng 5 minutes eh, sabihin mo, hindi ka nakapagpasa ng Bible. Pag break time na, 12 o'clock, sabihin mo sa akin, ay, mas marami pa nga yung chismis ko sa tabi mo, kahit sa chismis mo kay Lord eh. Pag-isip mo pala sa umaga, kinakalitan mo agad yung kamo mo, ulan na, baliktarin mo, hindi mo makita yung cellphone mo. Samantala yung Bible mo, hindi mo na mabaliktad, kaya ay nakalitan mo. Sometimes the problem is not in the Lord. The problem, who's the one who manipulating your life? If the Spirit is the one manipulating your life, ay, maniwala kayo sa akin, walang malilate sa simbahan.
walang magre-reklamo na hindi na nakapag-devotion. Walang excited lagi mag-worship kayo. Walang taong magpapago ng buhay niya kapag ikaw ay binago ng Panginoon. Pangalawa, sabi rito, John 14:15. Marami lang to, pero konti lang yan. Sabi dyan, and I will ask the Father, and He will give you another advocate. Yan. Advocate to help you and will be with you forever. Saan yan? Sunod. Wala na? And the Spirit of truth. Ay, sarap yan. Tuloy mo pa. I will not leave you as orphans. I will come to you. Maraming nagkakagulo na dito ngayon. Ibig sabihin po ba, hindi na si Jesus ang Panginoon? I tell you, si Jesus pa rin. But the Holy Spirit is the one who advocate you, is the one who teach you how to serve the Lord in a right way. He is the truth, what that will tell you who is the real God in a right way. And He will never leave you like an orphan, because He will tell you who is the Father in a right way. Kaya minsan naguguluhan ang Kristiyano kasi wala naman talagang pag-control ng banal na Espiritu. Bakit ako naguguluhan? Bakit hindi ako nababago? Bakit hindi ako naayos? Tinanggap ko naman si Kristo. Tinanggap ko naman ng Diyos. Nasa akin naman ang banal na Espiritu. Bakit hindi ako nababago? Baka ikaw pa rin ang nag-drive ng buhay mo. Kaya puro bangga yung plano ng buhay mo kasi hindi na ikaw nag-drive ng buhay. Okay na. Dito ako excited. Alam niyo po, yung pinag-aralan ko itong promise. Yan. Ito, lumalabas po. Ang Greek word ng promise is what? Yan. Epang-el-i. Yan. Binasa ko lang ng mabagal, pero pag binasa mo na mabilis ang ipang-eli. Okay, ipang-eli. Pag sabi ng ipang-eli, ito yung divine assurance of God. Marami pong promise sa Bible, pero dito niya ginamit itong ipang-eli na merong promise, na merong divine assurance of God. Babasahin mo sa lahat ng Bible, hahanapin nyo ano ba yung Greek word ng promise. Isa to sa ginamitan ng ipang-eli. Divine assurance of God. So it means the Holy Spirit is divine. The Holy Spirit is assurance. Divine assurance. Divine assurance of what? Of your salvation, of your blessing, of your serving, of your living. You cannot live a divine life if you don't have the divine assurance. You cannot live a divine devotion if you don't have the divine assurance. Which is, the Holy Spirit. Kaya huwag yung mamalitan ng banal na Espiritu. Kaya yung iba, makikipag-away dyan, hindi totoo yan. But I tell you, you cannot live a divine life if you don't have the divine assurance. That is the reality of life. Tanggapin nyo man o tanggapin. Tanggapin talaga yung matotohanan. The Word of God itself is the one who tells you. Lahat tayo naniniwala sa Bible. Sino hindi naniniwala dyan? Hindi po siya galing sa akin. Baka sabihin nyo, galing niya, pastor, galing sa iyo. Hindi, galing the Word ni Lord yan. That is the divine assurance. At ito pa, ayaw niya pa maniwala. Sige, sayo-sayo na natin yung promise. Spellingin na natin yan. Promise. Epsilon. Ano meaning ng epsilon sa Greek word? Excellent. Yung P, pi, yan yung pop o kaya yung boom. Yung boom, yung sa
Alpha, the first or the Father. Gamma, the gem. Gamma again, other term is yes. Is yes, hindi yes, hindi ako yun eh. Epsilon, excellence. Lambda, large. C, next. Alpha again is the first or what? The Father. It means, sabi doon, wait for the ano? Promise. Sino yung promise? Yung Holy Spirit. At ano ang promise? Divine assurance. At itong matindi. Gusto, ayaw niyo pa rin maniwala. Sige, bibigyan ko na kayo. The Holy Spirit is the excellence. Boom! Excellence explode in your life through what? Through the Father. He is like what? A gem. Gem. Ano yung gem? Precious. And yes. Oh, He is the excellence and large and next to be the Father in your life. That is the Holy Spirit. Galing sa Bible yan, hindi galing sa akin. Ayaw maniwala sa divine assurance. Ito na, binigay ko na sa inyo isa-isa. Hindi lang basta ito promise. Hindi lang ito basta sinulat. Galing sa word ni Lord yan. So, ibig sabihin, kaya hindi nagbo-boom ang life ng isang Kristiyano kasi walang pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya hindi ka nagiging excellence, hindi ka lumalabo kasi wala kang banal na Espiritu. I tell you again, the Holy Spirit is the excellence boom of the Father, and it's like a gem, and it's yes, it is excellence and large. And that He will be the next Father in your life. Kaya ang sabi, I will not leave you like an orphans. Ang orphans ang nag-aalaga. So the Holy Spirit is the next what? Father in your life. Kaya kung gusto mo ipagpag-away sa akin, ipapat nyo na, ibibigay ko sa inyo lahat. Kung preaching yan, gusto nyo, ibigay ko sa inyo, send ko na lang sa inyo. Hindi ko na kailangan ipaglaban sa inyo yan, kasi sabi ng Bible yan. Hindi ko sabi yan. Sabi ng word ni Lord yan. Yung paniniwala nyo, yung paniniwala natin, i-align natin sa word ni Lord. Sabi ko nga lagi, if your culture is not aligning the word of the Lord, it is cult. Simple lang. Kaya maraming kulto kasi hindi align sa salita ng Panginoon. Kaya maraming kulto paniniwala na namamali kasi hindi align sa salita ng Diyos. But I tell you this morning, the Holy Spirit is the divine assurance of the God, and it's like a gem. It is the boom, it is the power, it is the Father, it is the yes, it is a large and an excellent thing that will happen in your life. That is what the Holy Spirit. Promise pa lang tayo. Pangalawa, but you will receive what? Power. Amin mo yung katabi mo. Meron na ba? Meron. Wala pa. Buti na lang. Wala pa. Yan. Pag meron na, sabi sa katabi mo, bulungan mo lang. Meron na. Pag meron. Power. Sabi dito, the power. Yan po. Yan. Sige. The power. Sorry, nagugulan ako. Nagugulan. Okay, next. Next is, when you receive the power is what? The power is what? The dunamis. If you miss the power, you are dunamis. Pag wala kang spirit ng Lord, dalawa lang yan. Pag may spirit ka ng Lord, you become dunamis. Pag wala kang spirit ni Lord, ikaw ay dunamis. Okay? Kaya maraming Kristiyano na madungis ang buhay kasi walang pag-control ng banal na Espiritu. Kung gusto mong mapalitan, mabago yung pagiging madungis mong buhay, let the Spirit lead you so you will have that dunamis. That
dunamis is the most powerful, the strength, the ability, the mighty, and the miracle power of the Lord. Pinagsama-sama na because of the Spirit. Ang dami na nito. Baka mag-doubt pa tayo. Pagod na ako. Sabi dito, in Acts chapter 2, verses 2 to 3, sabi ka, in NLT version, New Living Translation, suddenly there was a sound from heaven like the roaring of mighty windstorms. Diyan muna tayo. The Holy Spirit is like a what? The sound of heaven like a roaring mighty windstorm. Pag sinabi mong roaring, nakakagimbal to, nakakagulo to, nawawasak nito. Tignan nyo po, pag mayroong storm, nabalitaan nyo yung storm nakaraan, yung sumira doon sa bansa, yung, ano ba yun, yung, sa Dubai ba yun? Saudi, yung sandstorm, di ba yung, tama, Buhawi, okay? Yung dinaanan ng sandstorm na lugar, wasak. Pero pagkatapos ng pagkawasak, ano nangyari? Mas gumanda yung Dubai. Ganun din yung ginagawa ng banal na espiritu. Kapag hinahayaan mo, kontrolin ka ng banal na espiritu, feeling mo may nawawasak sa'yo. Feeling mo may nasisira. Feeling mo yung mga pananaw mo sa buhay, hindi bumaba ang gana. Feeling mo, hindi na to, Lord, hindi na sa'yo. Sabi mo, Lord, hindi na to sa'yo. Gusto na kapag ganun ka na eh. Lord, hindi na to sa'yo. Bakit ako nag-aayos? Bakit ako nag-aayos ng buhay? Dati puro porn yung pinapanood ko. Dati nanonood ako ng porn. Dati nanonood ako ng Vivomax. Ngayon, hindi na ako makapanood. Kasi bakit? Pipinutin ko pa rin sa cellphone ko, naiiyak na ako sa wag, parang lumalaban na siya. Dati ayoko magsimba, pero ngayon yung ako parang ginigising, nagtataka ka, bakit ginigising ka na ng maaga ng Panginoon? Kasi pinapasimba ka na. Nagtataka ngayon, yung mata mo pinipilit mo nang iiwas pag may nakikita ka sexy. Kasi bakit? Sabi mo, Lord, hindi ko sa'yo, blessing yan, Lord, blessing. Ba't ayaw pa kita? Ganun ka eh. Pero ngayon, nakiiwasan mo na para sabi mo, Lord, hindi ko sa'yo. Pero kay Lord yun. Kasi bakit? Binawasak lang niya. Like a windstorm, binawasak niya yung pananiwala mo sa dati mong buhay. Kaya ngayon, aayusin ka niya pag winasak ka niya. Kasi gusto niya, hindi ikaw yung bumuo ng buhay mo. Si Lord ang bumuo ng buhay mo. Kaya huwag mo sabihin sa sarili mo na lalapit ka lang ako kay Lord pag ayos na ako, hindi mo nga maayos buhay mo eh. Hindi nga eh. Tingnan ako sa cellphone. Isa lang. Yan. Tingnan mo kanyang sample. The Holy Spirit is like this. Ano to? Red me. Sino may gawa? Red me. White ako ha. Hindi ako red. Pero cellphone, red me. Okay? Red me. Sino mas nakakaalam ng features ng red me? Yung red me. Tama? Kapag nasira ito, kayo yung dadalhin? Kay red me. Pag hindi na gumagana, kayo yung dadalhin? Kay red me. Sino makakapatayos na to? Ganun naman ang Espiritu. Hindi mo kayang ayusin ang buhay mo. Kaya piling mo siraan ka na, lapit ka lang sa may gawa sa'yo. Sino gumawa sa'yo? Ang Diyos! Ba't ayaw pa lumapit pag siraan ka na? Ba't ayaw pumunta sa Kanya pag siraan ka na? Kaya alam mo palang sila may gawa sa'yo, kaya lang, kapag malinaw sa'yo, nagaling sa unggoy. Hindi na ka lalapit kay Lord, kay Charles Darwin ka lalapit. Hindi pa, hindi ako galing kay Lord. Kaya ako galing ako sa unggoy. Bakit nakita ko mukhang kalabaw? Mukhang kabayo? Mukhang ganito? Hindi lahat galing sa unggoy. Ay, but I tell you, kapag alam mo, Lord, hindi ko na po kaya. Huwag kang nalang mo lang yun. Kasi siya ang nag-create sa iyo. Pag malinaw sa iyo kung sino ang nag-create sa iyo, yung palang lalaki para maayos ka. Hindi mo kalalapit? Okay, wala kaya pang ayos ng buhay mo kundi ang Panginoon. That is the power of God.
That is what we call purpose. Kaya marami Kristiyano hindi excited sa word ng Lord kasi wala nang power. Ito ang example. Pag tinanggal ko to electric fan na to, iikot pa ba pag tinanggal mo dun sa power? Hindi na, di ba? O ngayon, pinaksa ko sa power, pero nakapatay yung tamboy. Switch, iikot pa ba? Hindi ako magaling sa ganun. Kasi na kayo, pero pag binigyan niyo ako ng hollow blocks ko. Okay? Ibig sabihin nun, kaya, the power is the Holy Spirit. Kaya, when you receive Christ, you receive the Spirit. Amen? Sumaksak ka na. Meron ka ng power. Naka-off yung switch. Gagana ba buhay mo na maayos? Hindi. But if you let that power overtake you, tsaka ka lang ikot. Pero pag ikaw pa rin, ang gusto mo magpaikot sa sarili mo, hindi ka ikot. Pero pag let the power of the Holy Spirit control you, tsaka lang gagana ng ayos yung buhay mo. Kaya walang akwenta yung buhay na inisip natin lagi, no, bakit walang kwenta itong buhay ko? Bakit lagi ka lang ganito? Bakit hindi ko masabi na ako'y Christian? Bakit hindi ko ma-assure yung Savior yung salvation ko? Bakit hindi ko masigurado kung ano mangyayari sa akin sa bukas? Baka kasi ikaw na kumontrol sa buhay mo. Hindi na yung power na hindi sa'yo ng Panginoon. Meron nga nagyabang sa Bible ng buhay niya Hindi niya alam bukas kung ano naman siya. Let the power of the Holy Spirit control you. And if there's something that happened in you, na feeling mo, winawasan ka na ng Lord, yan na yung umpisa para ayusin ka ng Diyos. Amen. Hindi niyo pa, ikaw pa ng example, like a windstorm. Ikaw naman yung windstorm, ha? Ikaw naman. Tayo naman. Meron kayo isang bagay na di makita. Ano gagawin mo? Kakagalawin mo ang bahay, di ba? Lalo na pag babae. Lalo mo nakikita sa kapatid ko yan. Kahit inabis ko na ng nanay ko yung cabinet niya. Pag naganap yung kapatid ko, guguluhin na naman niya. Ganyan. Nga ang kapatid ko. Ay, hindi na kayo yan, di ba? Baka marinig. Stop na lang. Ano na dahil babae na lang, lahat na lang kayo, babae. Lalaki kasi, sampay na lang yung sampay kami. Okay? Babae. Pag hindi mo mahanap yung damit na kailangan mo, gagawin mo, guguluhin mo, di ba? Hanapin mo. Tapos pag nahanap mo na, ano gagawin mo? Ayusin mo ulit. Ganun siguro. Kailangan niya munang guluhin yung buhay mo para makita niya yung importante ng buhay mo sa akin. Amen. Hindi na kasi makita yung importansya ng buhay mo, yung pagkatawag niya sa'yo. Kasi bakit? Punong-puno ka ng kakuluhan sa mundo eh. Kailangan niya lalong guluhin para makita niya yung precious thing. Para maayos ka. Kaya mo sa katabi mo, aayusin mo. Yan. Diba? Ano lang? When the wind and the flames of what? Tongues is what? Settled. Ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. No, pambira ka, dinulong mo na yung buhay namin eh. Tapos bigla may flames of tongues. Fire appeared and settled on each of them. Alam niyo po, ang Greek word God na flame is like a burning. It's like a fire. It's like a furnace. Alam niyo po ba ang tulong ng apoy sa isang ginto? Ano? Mold. Refiner. Nilalabas niya yung totoong ginto. When the Holy Spirit came to us, and the flame that speak to us, and you turn and you speak in different language, and when you speak in tongues, lumuwi na, biglang nilalabas lahat ng karumihan sa buhay mo, na parang isang apoy, na kapag nauubos na, lalabas yung pagkakawag sa mga Panginoon. That is the use of that speaking in tongues. Kala niyo walang kwenta yun? Di ba tinapos na eh? Tingnan nyo, walang edification sa buhay.
Ibig sabihin, pag hindi ako nag-speak in tongues, hindi pa ako totoong Kristyano. Kaya na lang pumabasa ron. Hindi ako. Kahit basahin niyo yung buong context nun. Hindi po ako nagsabi. Kaya hindi po ako awahin, ha? Awahin niyo po sino? Si Paul. Huwag ako. Pagpunta niyo langit, magalitan niyo siya. Bakit naman kasi sinulat, Paul? Ang tatak pala ng isang tanda, ng isang totoong Kristiyano is the spirit, is the flame of tongues. Pero huwag naman po kayong malungkot pag wala pa naman. Basta sabihin niyo, Pas, dinidegrade mo naman ako masyado. Kurtit kami, wala. Tell you, gagamitin natin yung word na grace. May grace naman ng Lord. Okay? Siyempre, galing din naman yung kay Paul. Okay? Kaya sinabi ng Lord, ni Paul, nasa inyo. Lagi po sinasabi, it's okay to be okay. But don't stay that way. Okay lang sa ngayon, pero nasa inyo. Meron ako sinad sa GC na ang sabi doon is, basahin ko ito na yung GC natin. Galing ng GC na ito eh. Sabi rito, sinad ko po ron is, if you want to grow, consistency is the key. And what? Sabi ron is, ito na yun. Kasi puro mukha namin, nakikita namin dito eh. Kasi nag-isip ng mukha namin dito. Puro mukha na lang namin. Hindi ko na makita tuloy. Dito na lang pala sa pictures ko. Puro mukha namin nakikita ko rin sa GC natin. Minsan sasawa na ako eh. Buko sana laging mukha ni Pastor Larry. Masaya pa ako eh. Right. Diba? Diba sabi rito is, some people never change because they prefer their comfort zone over personal growth. Kaya I tell you again, it's okay to be okay, but don't stay that way. If you haven't received the power of the Holy Spirit, nasain mo. Parang ganito lang yan eh. Para mo nililigawan si Lord. Para ka nang nililigaw. Hanggat hindi mo nakukuha ang kanyang yes, hindi ka titigil. Ganun din po ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hanggat hindi mo nakukuha yung yes, huwag ka titigil. Okay? Ang sabi raw in Luke chapter 3 verse 16, sabi sa inyo, 5 minutes lang ako eh. John answered them all, I baptize you with water, but one who is more powerful than I will come. Sino? The straps of those who stand as I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Sino ba yung sabi niya? Si John? John ano? The Baptist. Oh, tayo may pagtalo. The Baptist himself is the one who says, ano? There is greater than me. Who will baptize you in fire? Huwag tayo magtalo-talo. The Baptist himself. Okay? Malinaw po ba yan? Di pas? The Pentecostal, tell you again, the Baptist himself. Who tells you? Merong mas makapangyarihan sa akin na dadating para magbautismo sa inyo sa akin. That is the promise of the Lord. In John, tapos natin, mabilis lang ito. I saw the Spirit, what? Came down. Kasi tapos na, kaya may come down. Came down from heaven as the dove and remained in him. Next. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man whom you see, the Spirit come down. Even John the Baptist himself testified. Hindi na niya sinabi, tinestify niya. Sino? Balik tayo sa taas, ang verse 32. I saw the Spirit of God came down from heaven as the dove. Kaya yung dumating kay Jesus. Ang Panginoong Isus nga kinilang
yan ng banal na Espiritu. Tapos ikaw ayaw mo. Jesus Himself, He knew to Himself, I need the power of the Holy Spirit because I'm still in the flesh. Sino dito may heavenly body na? Pag kinurot mo yung katabi mo at umaray yan, wala pa sa heavenly body na. So, ibig sabihin, kailangan pa niya ng ano? Power of the Holy Spirit. Kailangan mo. Ito na. In Acts, ito, pakita ko na lang yan. Dito mabasahin yung Acts chapter 11 verse 18. This is the opportunity. When the Holy Spirit came from you, there's opportunity like Cornelius. And Cornelius what? Change. Because of what? The Holy Spirit. Yan, tapusin natin. Lalagpas na ako. Meron na lang ako 15 minutes. Okay? Sabi dito, una, promise. Pangalawa, power. Pangatlo, in Acts chapter 1, verse 8b, the purpose. Basahin po natin yan. Basahin natin. But you will receive the power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. Hindi lang basta na-receive mo ang promise, hindi lang basta na-receive mo ang power, so meron niyang tinatawag na purpose. Ano yung purpose? To be what? Witness. Ano yung witness? In Greek word, that is what we call martus. Ano ba nakalagay talaga niya? Pastor, Christian talaga. Okay? Martus. Martyr. The faithful interpreters of God's counsel. Martyr. Sino yung tatlong martyr? Sino yung tatlong pare? Si Gomburza. Gomez, Burgos, Zamora. Hindi po ano Jason, Adonis, Christian. Hindi po ganun Hindi po sila tatlo yun Pero dahil tayo ay kinontrol na ng banal na Espiritu, kasama na tayo. Sabi mo sa tabi mo martir na wala. Ayaw nilayasan na. Ayaw tanggapin. Okay, tandaan niyo po, ano po ang pagiging martir? Yan. Marami naman tayo nakakayang pagiging martir, kahit anong mangyari, hindi mo bibitawan kasi nga martir ko. Ayun, hindi ko word yun, yung word yung magtiis. 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 Nang magtiis. Okay, kailangan natin magtiis hanggang dumating si Lord. Labanan mo yung tukso hanggang dumating si Lord. Layuan mo yung kaaway hanggang dumating si Lord. Maging witness ka sa mundo hanggang dumating si Lord. I tell you, kapag dumating tayo sa langit, hindi niya sasabihin na, well done, my faithful pastor. Well done, my faithful drummer. Well done, my faithful, bassist, guitarist, singer, worship leader, singer, kasi nakaupo kayo standard, ay nakatayo. Okay? Hindi niya sasabihin ganon. Hindi niya, well done, my faithful, ang pogi mong pastor. Hindi ganon. Well done, my faithful, ang macho mong pastor. Hindi ganon. Well done, my faithful, ang pinaka-sexy member ng Spring of Life. Hindi ganon. Ang pinakamagandang member ng Spring of Life. Hindi ganon ang pagkasabi ng Panginoon. Ano sasabihin niya? Well done, my faithful servant. Kung ayaw mo mag-serve, wala kang faithfulness and wala kang will. Ayaw mo maging witness, wala kang faithful and wala kang witness. That is the purpose of the Holy Spirit. If you don't know how to witness, faithfulness and being well done in your life, wala. That is the power. That is the purpose why you receive the Holy Spirit. And lagi namin sinasabi, pinag-uusapan, na bakit pas? Lagi na ako kinukulit. Ano po kasi di ba madalas nakikita niyo, tawa lang ako ng tawa Pag narinig niyo po akong tumawa, promise. Tawa talaga ako. Sabi nila,
Parang wala namang, parang wala namang sa pagtawa ni pastor yung mga ganyang bagay. Pero pag pinag-uusapan namin ng mga co-pastor ko yan, Pas, ano ba talaga ang Holy Spirit? Bakit kailangan namin yan? Ano ba? Ito na sabi ko kanina, pwede naman may power. Tama? Okay? Paano talaga? Sabi natin, Pas, o sige, pwede naman namin tanggalin yung switching, saksak namin yung power, inikot naman ako, tama? Hanggang kailan? Ulitin ko pwede naman gumana yung aircon 24 hours kahit walang switch. The question is, hanggang kailan? Pwede ka naman mag-serve kay Lord kahit walang banal na espiritu. Uy, Pas, punto yan, pwede. Pero the question is, hanggang kailan? Pwede ka naman mag-share nang hindi ka kontrolado ng banal na espiritu. Pwede. Kasi when you receive Jesus, you also receive the Holy Spirit. Pero pwede po ba mag-share kahit hindi ako kinontrol ng banal na espiritu? Pwede. But the question is, hanggang kailan? Bakit marami Kristiyano bumabagsak? Pero yung una, matindi. Nakikita mo sa daan, grabe mag-share. Pero after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, nasaan? The question is, pwede naman pala, Pas. Bakit kailangan pa natin ng banal na espiritu na mag-control sa amin? Pwede naman pala. Pero what the question is, hanggang kailan? Again, I tell you, the power, the promise, and the purpose will happen to you if you receive the Holy Spirit, if you baptize, and let the Holy Spirit control you. The wholeness, isn't it this? The wholeness of our witnessing or our serving is through the power of the Holy Spirit. Yung kabuuan ng paglilingkod mo sa Panginoon, yun ang kapangyarihan ng Panginoon Spirit. Hindi ba? Gusto mo maglingkod ng buo sa Panginoon, hayaan mo Panginoon Spirit. Gusto mo umikot ng tuloy-tuloy, lagyan mo ng switch, ilagay mo yung Panginoon Spirit ng circle. Para pag tumating pa tayo, napapagod ka na, Holy Spirit, iko-comfort ka. Holy Spirit, ika-counsel ka. Holy Spirit, siya nag-i-intercede. Sino rito nakaranas na nagpe-pray ka pero wala kang sinasabi salita, umiiyak ka lang? Eh, gabi, naranasan ko yan one time. Tapos pag-gising mo sa umaga, answer prayer ako, wala naman akong pinag-pray. Wala naman lumas sa bibig ko. Because the Holy Spirit intercedes. If you don't know how to pray, let the Holy Spirit pray. That is the power of the Holy Spirit. Huwag na natin pigilan yung sarili natin na hindi tayo makontrol ng banal na Spirit. And I will end up in this verse in Acts chapter 2, verse 4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the scripture. What? Enable. Meron siyang letter B sa dulo. Para sa magagaling mag-English, hindi ayon. Ha? Pero pag may B, ang tawag doon is past tense. Ibig sabihin, tapos na. Yan. Galing niyo talaga. Grabe. E pag sa mga pag-uwi, tapos yan. Excited kayo. Excited na rin ako dyan eh. Sabi ron is, when the Holy Spirit receive and accept Christ as our Savior, as our Master, as our God, the Holy Spirit, kasama na siya ron. Kaya nga enabled eh. Kasi kasama na siya. Past tense. Nasa'yo na. Eh, ganito. Nasa'yo na. And John, the Holy Spirit is in you and dwell in you
nararamdaman. Because hindi natin maintindihan yung word na enable. Ano yung enabled? Past, pakilabas. Dahil excited. Enabled, past tense was giving what? In Greek word, dalawa ang word na enabled dyan. Hinati yan sa Greek. Dito. Giving. Didomi. Didomi. Dito. Okay? Kapag wala kang, pagka meron kang Holy Spirit, didomi ka. Pag wala ka, hindi ka didomi. Okay? Didomi ka, ikaw ay tumi. Okay? Pag wala kang Spirit, dumi ka. Pag meron kang Spirit, didumi ka. Okay? Kasi nilinis ka na eh. Tama? So, didumi ka na. Okay? Nilinis ka eh. Hindi didumi ka na. Yan ha? Didumi. Sino yan? Yung word na enabled ha? Make, minister, deliver, set, give. Eh, pasang ba't naman ganun? Enabled, na-receive na pala namin banal na Espiritu, pero merong problema. Yung pagkakaunawa sa word na enabled. Ano yun? Baka hindi nag-make ang Holy Spirit sa'yo. Baka hindi nag-minister ang Holy Spirit sa'yo. Baka hindi nag-deliver ang Holy Spirit sa'yo. Baka hindi nagsiset ng buhay mo ang Holy Spirit sa'yo. Baka hindi ka niya binibigyan ng buhay, maayos na buhay. Kasi bakit? Ikaw pa rin ang kumukontrol ng buhay mo. That is the word enabled. Pangalawa, kala nyo, meron pa yan na utter force. Kung babasahin nyo yung the Greek, the Holy Spirit is giving the utter force. Yun yung enabled. Greek is ano? Ang harap, ang haba. Huwag nyo na basahin, ang haba. Okay? Ang sabi dyan, sa papatay ka mo, hindi yaw, upo. Okay, hindi. Yan ay ang, ayan, apoptengkom ai. Okay? Kita mo, basahin mo pala, para ka na nag-ano, nagtatangs, no? Diba? Ako, ikaw na nila. Pero di talaga, ko lang, parang ano yun, parang tripod yun, ah. Okay, diba? Yan ah. Okay, ang meaning niyan is what? Pass, pakilabas. Nandiyan po ba? Wala? Wala yata. Ah, hindi na? Parating na? Kasi na? Wala? Wala dyan. Ha? Wala. Hindi ko na-send, kasalanan ko, sorry po ah. Ang sabi ron is declared, speak. Okay, ito na yan. Yung kanina, ang dito me is make. Ang other form, ang hirap kasi basahin eh, is declared, speak. So it means, when the Holy Spirit enabled you, He should minister you. He should make you. He should speak in you. He should make you. He should live in you. Kaya nagkakaproblema ang isang Kristiyano kasi nakalimutan nila ang katotohanan ng enabled. Kaya hindi makapagsalita pa ng Espiritu sa'yo. Gustong-gusto niya, pero ayaw mo. The Holy Spirit wanted to ministry in your life. He wanted to minister, to speak to you right now. But because yung yabang natin, di, ito nalalaman ko. Ito yung turo sa akin ng pastor dati. Ito yung turo sa akin ng leader ko. Ito yung sinasabi ng Bible. Ito yung sinasabi nila. Nasabi ng Bible, but at ito, nilabas ko na lahat ng katotohanan sa banal na Espiritu. Galing sa Word. Kanino ako maniniwala? Sa sinabi ng pastor ko o sinabi ng Bible ko? Sa Bible. Because the truth is the Word of God. It means, kapag yan ay bumangga sa salita ng Diyos, hindi totoo yan. Kaya huwag tayo basta-basta maniniwala sa nasabi ng mga pastors, mga leaders natin, kung wala namang patotohanan nila. Walang patotohanan nila. That is the truth about the Word. Kung ano paniniwala natin sa banal na Espiritu, tapusin na natin. That is the reality of the Word. Siya ang katotohanan ng salita ng Diyos. Siya ang katotohanan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Isa nagiging mayabang tayo sa buhay natin, sa akala natin,
Hindi, kahit walang banal spirit, pero always the question is, hanggang kailan ka magiging? Kaya maraming Kristiyano nag-burn out kasi hindi nag-burn ng fire ng Holy Spirit. Kaya maraming Kristiyano bumibitaw kasi walang makahawak ng Holy Spirit. Kaya maraming pastor sa linggo, pastor sa hindi pastor, sa Monday hanggang Saturday. Kasi wala na ang pagka-minister ng Holy Spirit. Yung the Holy Spirit, if you let the Holy Spirit speak to you, minister you, talk to you, hindi mo lang naiintindihan. Nakailangan sa kailangan ng Holy Spirit. Nakailangan ka lang. Because He's the advocate, the counselor, the teacher, the intercessor. Kaya this morning, lagi natin tatandaan na napaka-importante ng Holy Spirit. Huwag natin nakalimutan. If you let the Holy Spirit control your life, tapos na ang laban. Tapos na ang laban saan? Sa kaaway. Tapos na ang laban saan? Sa laban. Tapos na ang laban saan? Sa kagustuhan. Tapos na ang laban saan? Sa yabang ng hirap. Mapapansin niyo na ngayon okay ka. Bukas hindi na naman. Ngayon okay ka ulit. Sa linggo okay ka. Sa linggo hindi na naman okay. Mapansin niyo, sino po kayo nabubuhay? Yung sabihin mo lang, kapag ngayong araw marami kang pagkain, tinabukasan, wala pagkain, malungkot ka na naman. Diba? Meron nga ako dito narinig, yung kahit wala pang sahod, pero grabe daw, masaya daw niya. Sino yung grabe yung tao yun, na ano ko rin, na-open yung, ano ko rin, yung pagkakapi ko rin. Hindi, na-open yung mind ko rin yung, that is the Holy Spirit, when the Holy Spirit speak to you. Katulad ng sinabi ni Paul, bakit ang saya niya lagi? Naranasan ko magkaroon, at naranasan ko rin mawalan. Naranasan ko maghirap, nasarasan ko rin maging masaya. Pero anong attitude ni Paul? Sin. That is the power of the Holy Spirit. Yun ang pagkayaan mo. Kaya mo kaya ng Spirit mo. Kaya ganda yung kanya. Mga tao, maraming Kristiyano na nahihirapan. Alam ko po maraming tao na nasasaktan. Alam ko po may mga buhay na di naman talaga okay. Alam ko naman po talaga na mahirap talaga maging Kristiyano. But I tell you, kapag ikaw at tinayaan mo ka na ng Espiritu kontrolin ka, babaguhin. There's no changes if you don't let the Spirit of God change you. Hindi ka lalabas sa lugar na ito nung wala na. Lalabas ka sa lugar na ito na sasabihin mo sa sarili mo na ito pala ang makapangyarihan. And every time nakakanta yung natin. This song is I Pray For You. Kami po ang kailangan lang naman ng banal na Espiritu, lumapit ka. Pumunta ka. Hindi, this time, kalimutan na natin minsan yung mga bagay na nangyayari sa atin. Just open your mind. Just open your mind. Just trust in the Lord with all your heart and with all your mind. And do not lean on your own understanding. And all your ways acknowledge. The word Him is the Elohim. You acknowledge the Father, you acknowledge the Son, you acknowledge the Holy Spirit's presence. Holy Spirit, acknowledge you. Just close your eyes. Holy Spirit, acknowledge you.
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, just move, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Move like a rushing wind. Move like a rushing wind. Move like a water. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit.
Na-bless ba tayo sa ating ginagawa ngayon? Salamat po. Sa ngayon is ako po yung nasa meron sa pagbibigay po natin, basahin po natin ang 2 Corinto 9 verse 7. Ang masayang nagbibigay ay minamahal ng Diyos. Oh yes, totoo naman talaga. Ang pagbibigay ay pinapakita natin ang pagmamahal natin kay Lord. At isang biyaya na sa sangkatauhan. Isang halimbawa lang po, binigay ni Ama ang kanyang buktong anak na si Jesus para tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya parang gift or handog niya bilang pagsalamat sa atin. Kaya mga kapatid, nandito po tayo ay kailangan nating magbigay sa ating mga gift or handog sa ating tayo na magbigay mga kapatid. At pag-pray po natin ako. Manalangin po tayo mga kapatid at ipikit po ang ating mga mata. Mahal na Ama, kami lumalapit sa iyo na may handog na puso, handang parangalan ka sa aming mga handog. Pagpalain po kami ng karunungan at kasaganaan upang makapagbigay pa kami ng higit. Panginoon, ipinapanalangin namin na ang aming pagbibigay ay maging salamin ng iyong pag-ibig at kagandahang loob. Paramihin mo ang aming binhi at hayaan yung magbunga ng mga pagpapala. Ama, inaalay namin sa iyo ang aming handog ng may pasasalamat at pananampalataya. Naway pagdulot ito ng kagalakan sa inyong puso at pabukas ng iyong pagpapala sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Hello.
benediction po, tatawagan po muli natin si Pastor Michael sa ating benediction.